Actually, may atraso sa akin yan. Hindi lang sa akin, madami kami. Ang dami niyang inutangan na ngayon pinagtataguan na niya. Kailangan ko siyang makausap dahil kung hindi, mapipilitan kaming ipapulis siya dahil sa dami ng utang niya. Late na naman si Suki. Lagi na lang ganyan yan. Oo nga, no? Buti napansin mo, girl. Oo, laging ganyan yan siya. Grabe. Good morning, guys! Aga niyo yata pumasok. Wala ba kayo napapansin sa akin today? Bagong gupit? Hindi, no! Bulag naman neto. Ayan na nga, sa harapan mo. Hindi mo ba makita, ate? Gets ko na. Bago yung bag mo, no? Tsaka, mukhang mamahalin, na. In fairness, sana all nakaluwag-luwag. Ano ka ba? Maliit na bagay. Tsaka, ma-afford mo naman to eh. Kaya lang, masyado mong dinedeprive ang sarili mo. Hindi naman sa ganon. Alam mo namang may anak ko sa Pilipinas na binubuhay, di ba? Siya muna bagong luho. Ay nako, maliit na bagay. Kailangan, paminsan-minsan, bibilhan mo din yung sarili mo ng mamahaling damit at mamahaling bagay. Tama ba ako, Golda? Kung may pera ka namang pambili, why not, di ba? Dahil dyan, lilibre mo kami mamaya ng merienda ni Chris. Sus, yun lang ba? Pakaliit na bagay. Well, total, may extra naman ako dun sa pinambili ko sa mamahaling kong bag. Pwede ko kayong libre ng merienda later. Joke lang. Ito naman, tinoto agad. Hoy, hindi ako nagjo-joke, no? Marami akong pera. Tsaka, kaya ko kayo libre, no? Total, mukha naman din kayo mga PG. Hoy girl, tapos mo na ba yung report mo? Kita mo, ang dami ko pang pending, oh. Oo, tapos na ako. Gusto mo tulungan na lang kita? The best ka talaga. Malit na bagay. As usual, maaga na naman pumasok ang mga loyal sa company. Baka naman magkaroon na kayo ng award niyan, ha? Ikaw, ba't late ka na naman? Buti na lang, hindi pa dumaan si boss. At di niya nakita na late ka na naman. Sus, kaya mo siya magpunta dito nang wala ako dito sa office. Wala akong pake. Basta ako, happy ako, nakabili naman ako ng mga gold ko. Maganda, di ba? Po naman, talagang ikaw na lang ang laging may pasabog. Daming pera, ha? Big time yarn? Di naman. Madiskarte lang ako. Hindi katulad nyo. Wala man lang kayong mapambili sa mga bagong damit or sapatos nyo. Kawawa naman kayo. Magkaiba kasi tayo, Suki. Ako kasi, mas may priority akong dapat unahin. Hindi naman sa pinagdadamutan ko yung sarili ko, ha. Iba pa din kasi talaga yung laging handa. Lalo na pagdating sa panahon ng kagipitan. Tama. Di mo kasi kami kagaya na luho dito, luho doon, tapos nga later. Whatever! Magtrabaho na nga lang kayo. Pangit nyo kabanding. Excuse me po, kabayan. Yes po. Ano po kailangan nila? Dito po ba nagtatrabaho si Suki? May nakapagsabi kasi sa akin dito siya nagtatrabaho eh. May picture ako sa kanya. Ipapakita ko sa'yo, baka kilala mo siya. Eto siya oh, kabayan. Okay po. Katrabaho ko po siya, si Suki. Bakit po, kabayan? Actually, may atraso sa akin yan. Hindi lang sa akin, madami kami. Ang dami niyang inutangan na ngayon pinagtataguan na niya. Kailangan ko siyang makausap
Dahil kung hindi, mapipilitan kaming ipapulis siya dahil sa dami ng utang niya. Naku, kabayan. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa'yo. Pero kung totoo man yan, dapat harapin ka ni Suki. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Sige, kabayan. Salamat po ha. At saka, payo ko na lang din sa inyo. Huwag kayong magtitiwala sa babaeng yun. Dahil bukod sa mahilig mangutang dahil sa mga pambili niya ng luho niya, numero 1 pa pong sinungaling yun. At marami po kami magpapatunay niyan dito. Opo, kabayan. Susundin ko po yung payo niyo. Salamat po. Salamat, kabayan. Melody nga po pala. Chris po. Asan na ba to si Chris? Ang tagal naman yan dumating. Wala tuloy siyang kaalam-alam sa nangyayari dito sa opisina. Asan na ba siya? Mabuti naman dumating ka na. Alam mo ba yung nangyari kay Suki? Ang aga naman ng chismis. Actually, may chismis na ako sa'yo eh. Pero sige, mauna ka na. Dinakip si Suki ng pulis kaninang umaga. Sugi. May warrant para sa boss niya. Kailangan niyo sumama sa presinto. At may karapatan na po kayo kumuha ng abogado. Sumama na po kayo. Ha? Bakit? Teka, parang may idea na ako kung bakit. Yun din ba yung sasabihin mong chismis? Yun ba tungkol sa mga inuutangan niya? Tumpak, pero bukod doon, meron na pala siyang kasong estafa dito. No wonder kung bakit ganon siya umasta lagi. Ewan ko nga ba kung bakit nakapasok yun dito. May kaso na pala. May kapit yata. O siya, huwag mo nang problemahin yun. At saka, lesson learned na din sa atin to ha. Hindi man tayo mahilig sa luho at mga mamahaling gamit. Ang importante, wala tayong inagrabyadong tao. At higit sa lahat, hindi tayo nanghihiram ng pera para lang may pagmayabang. Correct! Mas magandang maging low-key na lang tayo kasi yun naman yung totoo. Kesa mag-astang sosyal o maraming pera pero hindi naman galing sa pagsisikap natin. At mas masarap gumising sa umaga ng malinis ang konsensya mo. Agree. Kaya, back to work na tayo. At saka, at least, nawala na tayo isang mayabang nakatrabaho dito sa opisina. Tama.